Yan, isang good morning ngayong umaga mga guys. Ako'y masakit ang lalamunan ko. Ako'y mag-aalmusal. Itong almusal ko pandesal. Nagtimpla ako ng kape. Galing lang po ako sa tindahan. Masakit ang lalamunan ko pag ganitong taglamig. Magpapakulong ako ng tubig at ako'y maliligo. Hindi ako makaligo na walang kulo. Yan nilalamig ako. Ito ang almusal ko, pandesal. Nagpalaman ako ng peanut butter, mga bossing. Kausap ko lang ngayon ng anak ko na bunso. Hindi pala siya nakaluwas dito sa Manila kasi doon pala siya magbabagong taon. Sama-sama sila doon. Mag-anak sa kanya, pamilya ng kanyang asawa. Sabi ko sa kanya, ngayon pa naman sabi ko, bagong taon, wala ka dito, hindi tayo kumpleto, sabi ko. Wala rin naman ako magagawa, may sarili ng pamilya yun, kaya ganun. Okay lang yun, basta ang importante, malalakas lang kami, malulusog, ganun. Yun, pananalangin na lang ako mamaya, alas 12 ng gabi. At ito, hindi ako makaalis mga guys, hindi ako makapunta sa palengke ngayon kasi mukhang hindi maganda yung aking pakiramdam. Parang hirap ako kumilos. Nahirapan ako huminga. Tapos alam mo, sa ako sarili, matakaw ako, kumain, magana. Pero ngayon, parang wala akong ganang kumain. Pinipilit ko lang. Hindi ko alam. Sabi ko, ganun. Gano'n naman talaga ang timplada ng katawan ko iba-iba. Ganun. Kaya, ako ibabati ngayon ng Happy New Year sa lahat. Lalo na sa mga pamilya ko at mga anak ko. Happy New Year lahat sa inyo. Mamaya nga, alas 12 ng gabi, sasapit na po yung alas 12. Pinanganak daw po ako ng alas 12 ng gabi, ng 31 ng January, 31 ng December. Hindi pa yung January kasi 31 pa lang. Alas 12 daw po ako ng gabi na pinanganak. Kaya ginaganap ko ang birthday ko ng alas 12 ng gabi. Kaya yan. Bahala na, basta importante, kasama nila ako, malakas ako. Sana tayo magdidiwa ng bagong taon lahat, ng mga kababayan, saan sulok ng mundo, sana masaya po tayo. Ako lang mag-isa ngayon dito kasi umalis na po yung aking asawa, nagtinda po sila. Bilib nga ako doon eh. Kahit na may sakit din yun, may may kapansanan yung kanyang mga pa, may sugat. Sige, at tinda na tinda. Hindi siya natigil araw-araw. Naya ako na lang yun kasi yun ang kaligayahan niya magtinda. Dagdag na namang edad. 62 na tayo. Sabi nga nung anak kong bunso, abutin daw ako ng 100. Sabi ko, bakit ikaw ba ang nakakaalam sa buhay ko? Sabi ko. Sana nga, abutin ako ng ganun. At maabutan ko pa yung mga henerasyon ng mga susunod. Mga apo sa tuhod. Yan, wala pa ako. Marami akong apo. Pagdating sa apo sa tuhod, wala pa ako niyan. Kasi ang mga apo ko, mga nag-aaral maigi para sa kinabukasan nila. Kaya ayaw muna nilang isipin yung mga bagay na ganyan kasi inuuna nila yung kinabukasan. Siyempre maganda nga naman kung tatapusin mo ang pag-aaral bago ka pumasok sa isang relasyon na
papunta doon sa paggaganon. Kaya hindi ko naman yun hinihiling yung mga ganon. Pero mapasalamat din ako sa mga apo ko dahil may mga isip sila sa inuuna nila yung sarili nilang pamilya, mga magulang, pagdating ng araw na kahit papaano makatulong din sila muna sa mga magulang nila. Yun lang po. Kagaya nangyari sa akin, ang mga anak ko, 'di ba, kung asa mga anak ko, yan ang tumutustos sa akin, sa aking mga kalusugan, sa pangangailangan, lahat, ang mga anak ko lahat. Lalo na kay Lani, ako'y nagpapasalamat sa kanya at napaka-supportive niyang anak. Kay Sylvia, nandyan, kay Venus, lahat sila, lahat ng anak ko, alalahanin sa magulang. Nandyan si Judith, nandyan si Venus, lahat ng anak ko, si Mel, lahat po sila, maalalahanin sa magulang. Kaya, ngayong bagong taon, kaya ako nagpapasalamat sa kanila ng maganda. At binigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon na lagi ko silang kapiling. Yan. Sana yung darating pagpasok ng taon, bigyan kami ng mga malalakas na katawan, magaang, ganun. Yun po ang importante. Huwag natin isipin kung ano yung mga karamdaman natin. Natural lang yun sa ating buhay dumarating. Ang mahirap lang, pag dumating sa atin ganyan, iniisip natin ang iniisip. Kaya tayo, nagkakaroon ng mga problema sa atin kalusugan. Huwag natin isipin, basta't kaya natin gumalaw tayo, kaya natin maghanap buhay, makapaghanap buhay pa tayo, maghanap buhay tayo. Yun lang po ang aking kahilingan sa aking ngayon 31. Sabi ko, kailangan lang, lagi lang tayo naka-ready. Yun lang po. Yan yung aking sa sarili ko, wish ko sa sarili ko. Ako'y magwi-wish ngayon kasi wala pang tao dito. Siyempre, nakakaya din magsalita na maraming tao, di ba? Sabihan ako na parang may diferensya ang aking dahil salita ako ng salita, wala naman daw ako kausap. Hindi nila alam may kausap, nagbibideo ako. Yun ang hindi nila alam. Kasi marami rin na hindi nakakaintindi dito Nakaka-relate. Minsan maglalakad ka sa kalsada. Siyempre, magbablog ka, di ba? Nagsasalita ka, wala kang kausap, ikaw lang. Hindi nila alam, naka-video ka, naka-vlog ka. Minsan titingnan ka. Kaya ako minsan hindi ako nagbablog, minsan pag naglakad kasi isang beses, pinagtitinginan ako ng tao. Kaya ayoko na. Sabi ko kahit kaya ngayon sasamantalain ko na habang mag-isa ako dito na magpasalamat habang wala akong kasama kasi pag may kasama ko, naiilang din ako. Makapal din ang mukha ko, pero iba na talaga yung wala tayong kasama na nagagawa natin yung gusto natin. Di bali pag pinost na natin sa social media, diyan sa atin mga ay hindi naman tayo nakikita-kita Mapanood ko sila, gano'n. Natutuwa ako sa mga ganyan. Natutuwa din sila kung sakaling matuwa sila. Yan lang po at sana po sa taon na ito, pagpasok mamaya alas 12 ng gabi ay mag-iingat po tayo sa mga paputok. Huwag po tayo magpapaputok ng mga malalakas. Lagi ko po sinasabi yan dahil mahirap po ma-ospital sa oras ng bagong taon. Totoo lang kasi siksikan ng tao niyan, napapabayaan tayo sa ospital, hindi tayo naasikaso. Ngayon, hanggang sa may mangyayari na hindi maganda. Kaya, yun lang po yung update ko na gano'n, ang mga bata, huwag magpapahawakan ng mga paputok, baka isa pa, malason, gano'n. Huwag kakain ng masyado yung mga high blood ng mga matataba dahil marami po ngayon na high blood na atake. Ako po, high blood po ako, kaya kita mo, kanina umaga, nagtapon na po ako ng isang putahe nung Pasko pa po yun. Tinapon ko na po, nang hinayang ko. Kasi nung wala pa po akong sakit, talagang ako mahilig kumain ng ganyan. Kasi nanghihinayang po ako pag nasisira, sabi ko. Kaya tinapon ko na kanina ng umaga, ang aso ko na lang ang makikinabang. At least may aso, nakain din ng aso. Kasi yung aso para din tao yan, inaalagaan natin, binibilihan natin ng pagkain. So, nakalibre kasi may mga itatapon ako na pagkain, nakalibre para may pakain ko sa kanila. Pati pusa, mahilig pa ako mag-alaga kasi ng mga ganyan
Yan mga guys, kaya welcome to my vlog. Isang good morning ngayong umaga kahit saan sulok ng mundo. Happy New Year po ang lahat. Sana maligaya tayo mamaya magdaos ng ating mga bagong taon. Bago na naman ang taon natin. Maganda na sana yung takbo ng ating bansa. Maganda naman. Hindi man tayo nagutom itong taon natin na 2025. Sana mas masagana yung sa darating na 2026. Yan po. Pinapanalangin ko din po yan. Akala nyo hindi ako nananalangin po ako na sana lalo pang gumanda yung ating bansa. Salamat po. At maraming salamat sa lahat ng sumisiporta kay Nanay Linda sa kanyang mga ginagawang vlog at content. Nandiyan kayo, hindi nyo ako iniiwan, talagang mababait talaga. Number 1, Panginoon, nakagabay, di ba? Humihingi kasi ako lagi sa kanya at nandiyan din ako sa inyo, lumalapit sa lahat ng mga follower ko na yan lang po ako, ganito lang po ako. At di naman akong suplada. Ako po, pag nakilala nyo ako sa personal, ako po ay mabait na tao. Ganito lang po ako. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you so much sa inyo. I love you to I love you. I love you sa inyo lahat. Lahat sa sulok ng mundo. Lahat po ng kapamilya, mga igamino. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye.